Saan ka nang galing, bata? Maaari ka mang gumamit ng isang tupa? Ang pangit naman ito. Ito isa lamang kahon. Ang tupa na gusto mo ay nasa loob. Yan! Yan ang gusto ko. Ako munting prinsipe. Ang planetang Totoo bang B612 kumakain ng kung mga saan tupa ng nagmula mga ang maliit munting na prinsipe ay isang planetang kasing laki lang ng isang bahay. sila ng baobab? Siguro. Labis na minamahal ng munting prinsipe ang kanyang planeta, kaya naman binabantayan niya ang pagtubo ng mga baobab na maaaring lumaki at dumami na pwedeng dahilan ng pagkawasak ng planetang iyon. Para sa mga tinik ng mga bulaklak. Wala, sadyang may mga tinik lang talaga sila. Sa planetang iyon nga ay merong iniwang alagang rosas ang munting prinsipe. Minahal at inalagaan niya ito subalit isang araw, Nagsinungaling ka? Sabi mo, ikaw lang ang rosas sa buong daigdig. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na pag nalaman mo hindi lang ako ang rosas sa daigdig, hindi na ako magiging special. Bagamat nagpanggap ka, ay pinapatawad kita. Ngunit, kailangan ko nang umalis at iwan ka. sa pag-alis ng munting prinsipe, siya ay napadpad sa iba't ibang planeta. Sa kanyang paglalakbay, marami siyang nakilalang mga tao katulad ng haring wala namang nasasakupan. Ang hambog na gustong-gustong siya ay hinahangaan kahit wala naman siyang nagagawang kahanga-hanga. Lasenggerong umiinom dahil sa kahihiyan sa kanyang pagiging lasenggero. At ang tagasindi ng ilaw na hindi nauunawaan kung bakit kailangan niyang gawin ang pagpatay-sindi ng ilaw. Anong ginagawa mo? Nagsisindi ng ilaw. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam, ba't mo ito ginagawa? Ginagawa ko to sapagkat ito ang tungkulin na nakaatang sa akin. Sa kanyang palagay, ang mga taong nakilala niya ay abala sa mga bagay na wala namang halaga. Subalit, napag-isip-isip ng prinsipe na sa mga taong nakilala niya sa kanyang paglalakbay, maaaring napagtatawanan ng iba ang tagasindi ng ilaw. Pero para sa kanya, ang taong ito ay natatangi dahil siya lang ang kaisa-isang nag-iisip sa kapakanan ng iba maliban sa kanyang sarili. Ika'y galing sa malayong planeta. Sige, ilahat at larawan mo sa akin ang iyong planeta. Sa aking planeta, wala namang kawili-wili. Maliit lang ito. Oo nga pala. May rosas ako. Hindi kami nagtatala ng mga bulaklak. Bakit naman? Ang aking rosas ang pinakamagandang bagay sa aking planeta. Hindi namin ito ay tinatala sapagkat ang mga sinusulat lang namin ay ang mga bagay na nagtatagal at walang hanggan. At ito nga ang sandaling naalala niya ang kanyang rosas at siya'y nagsisi na iniwan niya ito. Magandang umaga. Magandang umaga. Narito lang ako. Sino ka? Napakaganda mo. Ako'y isang alamid. Halika, maglaro tayo. Hindi pwede. Hindi mo pa ako napapaamo. Pasensya na. Ano ang napaamo? Hindi ka taga rito. Anong hinahanap mo? Naghahanap ako ng tao. Anong ibig sabihin ng napaamo? Naghahanap ka ba ng manok? Hindi. Mga kaibigan hanap ko. Anong ibig sabihin ng napaamo? Ito ay isang bagay na madalas hindi nabibigyan ng pansin. Nangungulugan itong magkaroon ng ugnayan. Magkaroon ng ugnayan? Ganun nga, para sa akin. Ikaw ay isang karaniwang lalaki tulad ng daang libong batang lalaki at hindi kita kailangan at ikaw man ay wala ring pangangailangan sa akin. Subalit, kung mapapaamo mo ako,
ay kakailanganin natin ang isa't isa. Sa akin, magiging natatanging bata ka sa buong mundo. Sa iyo, magiging natatanging alamid ako sa buong mundo. Unti-unti ko lang naunawaan. May isang bulaklak. Sa palagay ko, napamo niya na ako. Maaari. Maraming iba't ibang bagay ang nakikita sa daigdig. Oh, subalit. Wala siya sa daigdig. Nasa ibang planeta? Oo, May mga ngaso ba sa planetang yun? wala. Ah, maganda yan. May mga manok ba? Wala. Guys, wala talagang perpekto. At dahil dito, ako'y medyo nababagot. Subalit, kung mapapaang mo ako, muling sisikat ang araw sa buhay ko. Kaya paamuhin mo na ako. Gustong gusto ko. Subalit, kulang ng aking panahon. Marami pa akong kaibigan na nais mahanap. At mga bagay na nais maunawaan. Tanging ang mga bagay na napaamo mo ang mauunawaan mo. Kung gusto mo ng kaibigan, paamuhin mo na ako. Anong nararapat kong gawin para mapaamo ka? Kailangan mong magkaroon ng mahabang pasensya. Una, maupo ka ng malayo-layo sa akin sa damuhan. Susulyapan kita sa gilid ng aking mata at hindi magsasalita. Ang salita ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Araw-araw, unti-unti mong ilapit ang iyong pwesto sa akin. Makakabuti kung babalik ka ng parehong oras. Halimbawa, kung alam mong darating ka ng ika-4 ng hapon, ikatlo pa lang ay mananabik na ako. Sa paglipas ng sandali ay lalo ako magiging masaya. Pagsapit ng ika-4 ng hapon, ako'y labis na mag-aalala at di na magpapalagay. Makikita mo sa aking mukha kung gaano ako kasayang makita ka. Subalit, kung kahit na sa anong oras ka lang darating, hindi ko maihahanda ang puso kong batiin ka. Kailangan mong sumunod sa nakagawian. Ah, naiiyak ako. Kasalanan mo. Hindi ko gustong masaktan ka. Subalit, ikaw may gustong pahumuhin kita. Oo, tama yan. Tas nga iiyak ka? Ganun nga. Kung ganoon, wala itong mabuting nagawa sa iyo. May mabuti itong nagawa sa akin. Balikan mo uli ang mga rosas. Ngayon, mauunawaan mo ang iyong rosas ay natatangi sa buong mundo. Pagkatapos ay balikan mo ako para makapagpaalam at ibibigay ko sa iyo ang isang lihim bilang aking handog. Wala sa inyong katulad ng roses ko. Wala kayong halaga. Katulad lang kayo ng aking alamid. Nung una ko siyang makilala, isa lang siyang pangkaraniwang alamid. Katulad ng 10,000 iba pang alamid. Subalit, kaibigan ko na siya ngayon. Kaya't siya ay natatangi sa buong mundo. Maganda kayo, subalit wala kayong saysay. Ang rosas ko ang pinakamahalaga kaysa sa daan-daang rosas na katulad nyo. Dahil siya ang aking rosas. Paalam. Paalam. At ngayon, ito ang aking sikreto. Napakasimpleng sikreto. Sa pamamagitan lang ng puso, makikita ang mga bagay na mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang oras na ibinuhos mo sa iyong rosas ang dahilan kung bakit ito ay napakahalaga. At yun nga, natutunan ko sa alamid na ang pinakamahalagang bagay ay puso lamang ang nakadarama. Paubos na yung tubig. Tara maghanap tayo. Sa wakas, kailangan ito makita ng munting prinsipe. Asa na ba ang batang iyon? Sino ka? Naghahanap ako ng tao.
Anong ibig sabihin ng napaa mo? Tama nga to. Naghahanap ko ng tao. Tingin ka sa kanya. Naghahanap ko ng... Alam mo Hindi. Mga kaibigan. Hindi. Hindi. Mga kaibigan, hanap ko. Anong ibig sabihin ng napaa mo? So, isang bagay na madalas Cat. Ay, bakit mo kami na? Bakit mo? Nay, hihita na. Ganun nga. Para sa akin, yung Mary is the Lord is Magawa ko to sa pagka. Ano kaibigan? Uy, tang Pinoy. Gusto, di ba? Lang ako na pag naghahanap ka ng ay supply. Pagod ba? Grabe ba? Yuko na ba? Wow!